Alam mo, sa totoo lang, it does not favor the victims. Why? They've been asking and they're very yearning. Oo, talagang matagal na po sila nag-yearn at humihingi at naghihintay para sa hustisya. Oo, yung iba po since 2016 pa, since the start of the war on drugs. Kaya based na rin sa international law, may right to justice at right to the truth ang mga biktima. Sana po matuloy na po ito sa confirmation of charges. So ngayon, sir, usually po ba gaano katagal bago madesisyonan itong case ni FPRRD at bago tayo dumiretso dun sa confirmation of charges? Okay, nandito po tayo sa issue ng fitness to stand trial. So mayroong reasonable period of time. Akin lang to, sa tingin ko po ang reasonable period of time, siguro more or less 1 month. Oo. Kasi nandyan naman lahat ng reports ng 3-person panel, nandyan naman yung observations ng lahat ng parties at participants. So, pwede na po yan tingnan ng pre-trial chamber. At anyway, kahit po may Christmas break sa Pilipinas, sa ICC, tuloy-tuloy pa rin po ang trabaho except na meron silang judicial recess. Oo, wala pong hearings ng mga korte. Ngunit, pwede pa rin po silang magsaliksik ng records, ng facts, at ng law. So kung 1 month yung fitness to stand trial, possible na after that, madesisyonan by February yung confirmation. Ganun po ba? Tama ba yung tansya? Well, yung confirmation of charges, siguro hindi na rin yan malayo kasi sinabi na rin ng pre-trial chamber na maging handa. Nung naalala niyo may order ang pre-trial chamber na i-reschedule, Ngunit, meron ding notice doon sa mga parties at participants na maging handa kung meron mang isi-schedule na confirmation of charges. Siguro sa tingin ko lang, pagka-decide po ng fitness to stand trial, hindi na yun siguro malayo yung schedule ng confirmation of charges. Ngunit sa tingin ko po, kung may mang confirmation of charges schedule, baka after yun ng January 27. Bakit? Okay. January 27 kasi, 2026, yung start ng judicial calendar year ng ICC. So, meron silang konting programa dyan. Parang meron silang yearly cycle po.